Hello ka Pinoy Techs, maraming harap sa inyo lahat. Welcome back sa meron po tayo ditong Canon TS207. Ito po yung nabili ko last time na in-unbox, in-install ko sa Windows 11. Ngayon, naubos na yung ink o near empty na, running low na. Ito yung output niya. Ayan. Kung papansin mo sa bandang ibaba, malabo na yung printout. Ayan. So, dito sa computer naman, kung titingnan mo sa computer, ayan, running low. So, ink running low. Hindi pa talaga siya totally empty. Running low pa lang. Hindi pa natin madi-disable yung ink empty detection nitong printer. So, ngayon gagawin natin, magre-refill tayo ng ink. So, hawak ko ngayon itong long nose, kandila, yung pantusok, pambutas, cartridge, posporo, at syringe. Sa mga DIY, pwedeng itong gamitin nyo. Ako kasi, meron akong drill. Ayan, ginagamit. Para sa inyo guys, ito gagawin natin. Pero magsasample lang ako ng cartridge na bubutasan natin gamit ito. Okay? Kunin natin yung cartridge, pero bago yan, subukan natin mag-print ng nozzle check para malaman natin kung lahat ba ng kulay ay ganun na. Although sa color, kumpleto pa naman yung last time kung nag-print. Ayan. So, press and hold natin itong pangalawang button, yung paper down. So, press and hold natin to. One blink, release. Yun. So, nozzle check ang one blink. Ayun o. Confirm. So, confirm. Ubus na yung black. Ubus na yung black. Okay. So, ngayon, tatanggalin natin to ink cartridge. Ayan. Black. And color. Ayan. 746S ang color. At 745S naman ang black. Sa color, ayan, tanggalin mo natin itong label. Meron siyang tatlong circle. Ayan. So, tatlong kulay din yan. Itong nasa itaas, magenta. Hindi itong sa may left side, cyan. At sa right side, yellow. So, para malaman mo kung anong kulay yan, pag binutas natin yan, tusukin mo lang ng syringe. Doon, malalaman mo kung anong kulay yung nasa butas na yan. So, dito naman tayo sa black. Dito naman sa black, magbilang kayo ng kung saan nyo bubutasan. Magbilang lang tayo dito ng ito yung mga butas. Mula dito sa itaas, 1, 2, 3, 4, 5, pang 5. Yung may dot doon, kung mapapansin nyo, may dot dyan. Yan yung bubutasan natin. 1, 2, 3, 4, 5. Take note, yung pang 5. Ayan, bubutasan natin gamit yung alambre. Sa case ko kasi, dito ako magbubutas kasi drill ang gagamitin ko. I-convert siya sa CISS. Ngayon, magsasample tayo paano magbutas. Okay guys, ito na. Ito yung gagawin nating sample na bubutasan. Okay, so sindi lang tayo ng kandila. Okay, yan. So ngayon, ito, papainitin natin. Ayan. Ayan. Meron tayong long nose. Ayan. Ito yung pang-hold. Tapos, halimbawa, nandito sa may bandang dito yung bubutasan natin.
O kaya dito na lang. Kasi wala siyang ano, wala siyang ganito. Dito tayo magbutas. Okay? So, ganun lang. Pagka uminit na to, tingin yon medyo nagbabaga na, i-insert nyo na dito sa cartridge o ibutas nyo na. Yan. Sa mga walang drill, ito yung option na gagawin natin. Pero kung meron kayong drill, ang sukat ng drill is 2mm. O kahit yung maliit pa na drill, yung maliliit na drill, pwede. Yung mga drill sa mga PCB na maliliit, pwede yun. Basta mabutasan lang talaga to. Kunti na lang. Siyempre, kailangan natin diskartihan ito. Actually, yung yield ng ink, parang hindi yata umabot ng 100 pages. Kasi sa manual or sa specs, aabot siya ng 100 pages. So, talagang madaling maubos. So, option natin talaga is mag-refill dito. Okay, so okay na. Tingnan natin kung okay na ba to. So, magbubutas na tayo. Okay. Ayun, butas na. Ganun lang. Ayan. Ayan. Ayan yung butas. Ayan. Kung gamit kayo yung syringe na pang injection, pwede yon. Ito kasi pang ano to, pang refill. Tingnan natin kung papasok. Ayun, pasok din siya. Ayan. Ayan o. Kulay itim. Ayan. So, ganun lang magbutas nung cartridge. Ganyan lang kasimple. Ayan. Okay. Happy birthday. Okay, sa case kasi natin dito, ayan, bubutasan ko na to gamit ang drill. Ito yung drill na gagamitin ko. So, yun. Kung alambre yung gagamitin nyo, yun, dito lang sa gitna ng bawat bilog. Ayan. So, bubutasan na natin to, guys. Okay, so nabutasan natin tatlo. And then para i-confirm kung anong kulay yung nandyan, mag-insert tayo ng syringe. Ayan. So sabi ko kanina, sa taas cyan, magenta sa taas, sa left cyan, ayan, and then sa right is yellow. So to confirm, ayan. So, ayan. Cyan nga. Ay, no, magenta nga. Cyan ako na cyan. Okay. Next, tingnan natin dito sa left. Dapat, cyan ito. Ayan. Ayan. Lumalo yung magenta. Ayan. So, that is cyan. Okay. So, tandaan nyo na lang. And then, sa right side, dapat yellow na to. Wala na iba. Yan, yellow. Okay. Okay, dito naman tayo sa black. Sa mga magre-refill, take note, pang 5. 1, 2, 3, 4, 5 yung may dot. Ayan. So, sa case ko, dito ako magbubutas. Magdi-drill. Ayan. Okay, so butas na.
Okay, next, mag-i-inject tayo ng ink. So, tanong, gaano karaming ink ang i-inject o i-refill natin? Dito sa black, around 5 to 10 ml. Kasi malaki yung cartridge na, buong cartridge is black. Dito naman sa color, ayan, since maliliit lang yung lalagyan niya, 3 color sa isang cartridge, mga nasa 2 ml o 2 to 4 ml lang ang lalagyan natin dito. Huwag natin punuin, yung tamang-tama lang siya na mabasa yung sponge sa loob. Okay, unahin natin itong black. Ayan, ito yung black na gamit natin, high quality ink. Kuha tayo ng black. Siguro mga 6. Ayan. Ayan, nasa 6 ml lang to. Ayan, 6. So, i-refill na natin. Tama lang mabasa yung sponge, kasi pag may sponge naman hindi naman yan tutulo eh. Okay. So tatakpan ko muna. Ayan. Lagyan na natin dito. Ayan. Color. Ngayon, kung nag-iisa lang yung syringe nyo, pwede nyo itong hugasan para yung black ink mawala at hindi mahalo dun sa bagong kulay na i-refill natin. So, meron kasi akong 4 na syringe dito. Ngayon, kung prefer nyo 4 na syringe, mas okay para per syringe is per kulay. So, next natin is, so, unahin natin ang yellow. Yellow. So, yellow. Ayan, 2 ml lang. So, yellow. Nasa right side dito. 2 ml lang ang i-refill ko. Ayan, 2 ml. Okay. Next. Yung katabi niya, sayan. 2 ml lang din. Ayan, 2 ml. Dito sa may left side. Ayan. Then the last one, yung magenta. Ayan, 2 ml. Then dito sa taas yung magenta. Ayan. Yung 2 ml kasi marami nang napiprint yan eh. So, after nyo ma-refill, ibalik nyo yung seal or yung label. Ganun din sa kabila. Para matakpan lang yung butas. Okay. Let's try. Ayun, head cleaning muna tayo. Head cleaning is press and hold, tapos 2 blink. Yan. 1, 2. Okay. So ngayon, nozzle check ta. Tapos na ba mag-head cleaning? Nozzle check tayo. O tingnan natin kung na-absorb na ba yung black dun sa sponge sa pinakababa sa may nozzle. Tingnan natin ha. Okay, nozzle check. 1 blink, release. Oh, yun. Ayan. Success. So ito dye ink na to kasi yung built-in ink
doon sa cartridge niya is pigment. Kaya matingkad yung kulay ng pigment to. Ito, dye ink na siya. Okay? Ayan na. Pero doon sa computer, running ink flow pa rin. Ngayon, kapag nag-empty, may pipindutin tayo dito para ma-disable yung ink empty detect nung mula sa computer. Okay, tsaka hindi mo rin magagamit pagka nag-empty siya. Kailangan mo siyang i-disable. Okay, hope nakatulong itong video na to para sa mga, alam ko maraming may TS207 dyan kasi very affordable itong printer na to. Kasi nakuha ko to ng almost 1.6 lang. And then, siyempre, after maubos yung ink, kailangan nating refillan. Kasi pag bumili tayo ng cartridge agad, gagastos tayo ng mga ano din, 1,000 plus din, dun sa dalawang cartridge. So, refill muna tayo. Okay. So, hanggang dito na lamang muna. See you on the next video only here on Pinoy Tech Channel. Bye-bye.